na rin kayo, no, na nagkakaroon na nga po ng sariling SPay Later cash out or cash loan na masasabi natin, ano? Kasi ang alam kasi natin, tandem si SPay Later, which is a pa-buy now, pay later by Shopee. At itong CS loan, which is ang pa-cash loan po or withdrawable good as cash po ito. So, yun yung alam talaga natin. Magka-partner talaga sila. Pero, nagkaroon ng twist itong si Shopee, SPay Later, at nagkaroon na nga po siya ng cash out mismo directly sa ating SPay Later credit limit. Well, ito na nga. Alam niyo, ang dami yung mga chika dyan ha, nung finicture ko yung SPay Later cash out na ito. Marami kayong mga concern and meron din kayong mga opinion regarding SPay Later na kino-compare nyo po sa S-Loan. Well, ito rin yung pag-uusapan natin ngayon, no? Kasi nagkaroon po ng S-Loan upgrade as well as SPay Later upgrade when it comes to the interest rate na ikakatuwa talaga natin lahat. Lalo na ako. Kasi ang laki-laki na po ng offer ko dito sa S-Loan. Maabot na po ng 90,000 pesos at may ongoing tayong loan dito. At the good news here po is parang permanent na po siya na wala akong admin fee. Yun yung pagkakaintindi ko ha, which is alam natin na nagbibigay talaga si S-Loan ng 1% na admin fee dahil lang hindi natin siya buong matatanggap. Pero ngayon guys, akala ko ma-experience zero admin fee na yon last month. Pero hindi siya nangyari, na natili siya. So ibig sabihin, permanent ko na tong offer. Kasi natin na nga, natuwa kasi ako dito kay S-Loan. Nagkaroon siya ng notification at hindi ko alam kung nag-notify din sa inyo. Sabi niya dito na new rate unlock daw po tayo dito kasi ang standard interest rate ko po talaga for a very, very long time since the beginning is 4.95% monthly. Yun yung interest rate ko po dito kay S-Loan. And then, nung tumaas nga po ng tumaas yung offer ko dito, bumababa yung interest rate niya, nagkakaroon siya ng discount or talaga namang nagkakaroon siya ng offer. So, from 4.95% before, binawasan niya ako ng interest rate noon na 3.88%. Last month lang yun. Kaya sabi ko, natuwa na ako kasi nasa 3.88% lang din. At yun nga, buo siyang matatanggap. No admin fee yun. Pero hindi pa pala siya tapos kasi nagkaroon ulit siya ng offer sa akin. Sabi niya ha, new rate unlock. So, ibig sabihin guys, eto na yung permanent na interest rate ko sa kanya. 2.95% monthly. And guess what? Dito, nakalagay sa baba, no admin fee. So, I believe na eto na yon. Permanent offer niya na sa akin since loyal na loyal tayo kay S-Loan. Ang galing lang, no? Ang ganda po ni S-Loan alagaan kasi grabe, ang bawa na nito. Monthly po ang pinag-usapan ha, monthly interest rate, 2.95. Buong matatanggap. Ang taas ng loan offer, long term. Legit. Saan ka pa? So, ito na nga. So, hindi rin naman nagpahuli sa akin sa SPay Later. Meron din siyang mga paandar. Nakalagay dito na just for me lang daw. Hindi ko alam kung just for you din. Kasi nakalagay dito na SPay Later, pinalower daw po yung interest rate niya from 3.95% monthly. Yun kasi yung standard rate niya po sa akin kasi ni SPay Later. Sa pa-buy now, pay later niya to ha. Hindi to sa pa-cash out. Iba yung sa pa-cash out later. I-share ko naman yun sa inyo. From 3.95% na interest rate niya sa akin sa SPay Later, buy now, pay later, nagiging 3.15% monthly na lang. So, medyo maliit lang yung binaba niya pero ang laking bagay nito. Ang maganda kasi kay SPay Later, di ba? Meron siyang offer na daily interest rate of 0% for 1 month to pay and 3 months to pay. And minsan pa, 6 months to pay yung zero interest rate na lalo kung mga gadgets yung binili natin or high value. Pero guys, di ba? Ang bongga nito, ang bongga talaga as in, ma-in-love ka sa kanila kay SPay Later at kay S-Loan kasi may iba't iba man silang mga ganap sa buhay. Pero nagkakaroon sila palagi ng improvement at talaga namang mahal na mahal nila yung mga repeat clients nila or repeat borrowers nila. Kasi kapag matagal ka na nga dito, I believe, kapag loyal ka sa kanila talaga, aalagaan ka nila at bibigyan ka nila ng best offer or lowest offer kasi matagal ka na. Alam na nila na hindi ka bad payer. Excellent client nila tayo. Kaya nga ang laking bagay ng ganito. O, diba? Ang bongga ng nagiging update, nagiging upgrade nitong si SPay Later at si S-Loan. Ngayon, dahil po meron tayong S-Loan na talaga namang OG yan sa pa-loan product po ni Shopee na cash loan nga po, which is itong bagong usbo nga po ni SPay Later cash out na pa-cash loan din mismo na SPay Later. Well, FYI, dalawa na po yung nagiging function po ngayon ni SPay Later. Pwede na siyang gamitin as payment method as usual pa rin pang bili natin sa Shopee app at pang-scan natin sa QR na tumatanggap po ng SPay Later offline as payment method. Kung may mga partner merchant po sila outside Shopee app, so nag-accept sila nun at na-try na rin natin yan ng ilang beses. So again, si SPay Later function as buy now, pay later. And the newest po, which is itong pa-cash out niya or pa-cash advance niya. Cash advance kasi ang term na tinatawag niya dito kapag mag-withdraw tayo. And iba din si S-Loan ha, hindi sila iisa. Kasi iba nalilito eh. Hindi sila iisa magkaiba
po sila. Well, dahil nagkaroon na rin po ako ng video regarding SPayLater cash out, guys, isa lang yung natutunan ko doon. Mas better pa rin po talaga si S-Loan kung gusto nyo pong mag-withdraw good as cash or kung may offer po kayo kay S-Loan. Kung nag-iisip kayo saan mangutang, first choice ko pa din po si S-Loan. Kasi nakita nyo naman, tingnan nyo ha, ang lala, 'di ba? 2.95% yung interest rate niya sa akin monthly ngayon. Zero admin fee, buong matatanggap. Whereas kay SPayLater po, na actually guys, no, dahil nga po si SPayLater kasi before, kina-cash out talaga siya through other payment channels. Basta ipapadaan siya sa other apps po para ma-cash out siya. Nagagawa yun dati, pero binablock niya yung mga ganong activity. Kaya nagkaroon siya ng sarili niyang pa-cash out ngayon. Kasi yun naman talaga gusto ng mga tao, ma-withdraw or ma-convert talaga siya good as cash. So, ito na nga yung solusyon. Nagkaroon na siya ng cash out ngayon. Kaya kung bubuksan nyo yung SPayLater nyo ngayon, makikita mo dyan na may nakalagay na nga po na cash out. So, kapag pinindot mo yan, so ito na nga siya. So, mag-enter ka ng loan amount mo dyan, and then like for example, 1,000 pesos. Lalabas din yung installment plan. So, for me po, wala akong 1 month to pay dito, no? Nag-start tayo sa 3 months after 12 months. Well, anyways, no, mati-disburse pala ito sa Shopee Pay balance or sa ating Shopee Pay wallet. From Shopee Pay wallet, anong gagawin? Isend natin yan sa ating GCash account, sa ating Maribank account, or sa ating bank account para ma-withdraw natin siya good as cash. And ito na nga, ang talaga namang nakikita kong disadvantage lang dito, like for this one, kapag 3 months to pay, meron akong effective interest rate of 5.82% monthly. Mataas siya, di ba? At ang bad side pa dito, hindi siya buong matatanggap. Unlike kay S-Loan, di ba, na buong matatanggap si S-Loan eh. At if ever man hindi na waive yung admin fee mo, 1% lang naman yung kukunin niya. Ito kasi, ang lala ng processing fee niya, 10% of the loan amount. So, si processing fee is magkaiba pa sa interest fee monthly. Pero kapag in-add po natin yung total interest rate, tsaka processing fees, yan po yung tinatawag na monthly effective interest rate. Yan na po yung computation niya. Sa 3 months to pay, 5.82% monthly, no? Kapag 6 months to pay, is 6.44%. Kapag 12 months to pay naman, 6.54%. Diba, pataas siya ng pataas kasi longer term payment na siya. Diba, yes, pinapayagan tayo na mag-cash out dito kay SPayLater. Pero ito nga po yung kapalit. Mataas po yung effective interest rate niya po. Kasi ginusto natin eh. Gusto natin na i-cash out siya, i-convert siya sa cash eh. So, ito yung kapalit niya. Tinaasan niya rin yung rates niya. Well, alam ko naman, hindi naman talaga lahat tayo approve or malaki ang loan offer sa S-Loan. Kaya, if ever mas malaki yung offer natin sa SPayLater, ito talaga yung choice talaga natin na utangan. Kaya case-to-case basis din eh. Kaya naiintindihan ko rin kayo. Kaya nga binibigyan ko rin kayo ng choices if ever kino-compare natin para alam nyo rin. Well, kung gusto mo naman siyang i-cash out at ipambili din ng mga gamit or mga other things po, siguro I suggest na gamitin mo lang sa SPayLater as payment method dito sa mga Shopee orders mo. Kung may mga item naman dyan na gusto mo rin bilhin, kasi dito makaka-avail ka ng zero interest eh. Sa pa-buy now, pay later niya yun ha. So, diba, malayo po yung diferensya ng rates ni SPayLater sa pa-buy now, pay later niya. Habang kapag gusto naman natin siya i-convert to cash, pwede naman. Kaya nga lang, tanggapin mo yung kanyang mataas na rate. Well, don't worry guys, okay pa din naman siya. Actually guys, no, compared sa mga other loan apps dyan na ang lala ng mga interest rates, and pa 7 days to pay lang yung iba. Kaya choose wisely guys kung ano yung kaya nyo lang din bayaran. Ipag-compare nyo para alam nyo saan kayo makakatipid or saan yung mas better. Well, iba-iba naman tayo ng sitwasyon. Kaya again, sabi ko nga sa inyo po ulit yung sinasabi, choose wisely according sa kakayahan nyo rin magbayad. Kasi lahat naman ito po ay again, utang pa din. Bubayad pa rin po tayo regardless kung zero interest man yan or low interest rate. May principal pa rin po tayong ibabalik or babayaran. Kaya utang pa din po ito. Kaya pag-isipan pong mabuti. So, yun lamang po ay po may natutunan ko sa video. Ayaw po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo po yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. At click yung bell button para lahat ng videos kayo sa update na notified po kayo. So thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!